Super Typhoon Bulaben, kumikilos na ito pahilagang silangan. At inasang kikilos ito palayo na walang masyadong maapektuhang bansa. Silangan ng bansa, typically sa bandang Eastern Visayas at Eastern Mindanao, at ilang bahagi ng Northeastern Luzon, magkakaroon na lamang na may ilang kalat-kalat na ulan. Pero yung monsoon trough, mula din sa may silangang Visayas at Mindanao na magpapaulan, unti-unti nang nababawasan. Ginaw ng amihan, nararamdaman na sa extreme Northern Luzon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, October 12, 2023. Ang oras sa ating voice from ngayong umaga ay alas 10:15 na ng umaga. Well, kung mapapansin ninyo, naghalo po ang hazy at cold breezy at medyo maulap at may mga kalat-kalat na drizzle rains ang umiiral din sa bahagi ng Metro Manila. Well, epekto nga po yan ng aking laging sinasabing analysis since nung isang araw pa. Nagsasalubong na po kasi unti-unti ang northeasterlies, yung medyo malamig na hangin mula sa extreme Northern Luzon. Pero mas nararamdaman nila ito ngayon. At yung salubungan nito na medyo warmer na temperatura sa ibabang bahagi ng Luzon ay nagsasalubong po kasi sa medyo malamig at cold breeze, dry air ng northeasterlies. Kaya nagkakaroon tayo ng mga drizzle rains at accumulation ng mga ilang scattered rain showers dyan sa bahagi ng Luzon, especially ang NCR, ilang bahagi ng Calabarzon, maging ng Central Luzon. Typically, yan na po ang sinasabi natin na senyales na nagkakaroon na nga tayo ng amihan unti-unti. At alam naman natin na lumalamig na po ang temperatura. Then na-report ko na nga po na mas bumababa na po ang temperatura dito sa Metro Manila habang tumataas naman ang atmospheric pressure. So far ay ang bahagi ng silangan ng Luzon ay makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na ulan base sa ating Doppler satellite microwave imagery dito sa may bandang Polillo Island, ilang bahagi ng Aurora at Camarines Norte at ilang parte ng Bicol region. Asahan pa rin mga drizzle rains at yung flow nito ay magpapang-abot mula dyan sa may bandang Rizal, Quezon City at Caloocan at bandang Makati. So ngayong maghapon asahan po may mga drizzle rains po tayo mga folks, dahil nga sa daloy na yan na sumasadsad naman sa dry air na medyo breezy dito sa may bandang Hilagang Luzon nga po. Typically, magiging madalas po yan. At ang ating lightning detection system nakaka-detect ng at least 4 na lightning strikes. So far, nasa bayi naman ito, so wala tayong masyadong concern. At sa ating current conditions, overcast, gloomy, hazy nga po talaga at mostly cloudy ang umiiral din sa Metro Manila. Kaya medyo nakakadismaya dahil ilang araw na naman na sana makita natin yung conjunction sana ng Venus at ng Moon nitong isang araw na ako'y nadidismaya. Dahil maganda sana ang pagkakataon makunan ito. At dahil gloomy pa rin at nagsama ang hazy at gloomy ang lagay ng panahon, makikita natin ang resulta kung tayo ay titingin sa ating paligid na medyo makulimlim tapos halos zero visibility ang ating himpapawid ngayong umaga. Expected yan hanggang mamayang hapon. Sa lawas ng temperature na nito lang na weather station kaninang hating gabi na madaling araw, halos 12:15 AM ay nakapagtala kami ng lowest of 25.2 degrees Celsius. So nararamdaman na ang lamig na simoy ng hangin unti-unti. Kahapon nakapagtala kami ng malinsangan pa rin na panahon at 33.7 degrees Celsius. Kahapon naman ito ng hapon 3 o'clock PM. Well, dahil nga po hindi pa naman totally winter season, pero nag-aagaw kasi pa rin yung at saka pa rin tayo, autumn season pa rin kasi tayo. Kaya ganyan. Sa umaga mainit, pero pagdating ng gabi at madaling araw ay ramdam natin yung simoy ng lamig ng hangin. Sa pagtaas naman na aming ang temperatura kahapon nga po umabot ng 33.7 degrees Celsius. Asahan medyo mataas din ang aming heat index na nasa 43.7 degrees Celsius kahapon. Pero kung itatabi naman natin sa heat index mula kay Pag-asa, siyempre ay nangunguna naman sa may pinakamataas na init pandama ang area ng Birac, Catanduanes na nasa 44 degrees Celsius ang heat index. So halos mga pangalawa lang din kami sa amin, kasabay na ang ilang bahagi ng Legazpi City,
At kasabay din pala ang Lawag Ilocos Norte na may mataas din na heat index na nasa parehong 44 degrees Celsius kasabay ng Verac, Catanduanes sa Bicol Region. So halos lumalabas, pangalawa lamang ang Caloocan City dito sa amin sa West Grace Park na umabot sa 43.7 degrees Celsius nga. And sa ating basic streams in past 24 hours, nangunguna naman sa patinding alinsangan na Lawag Ilocos Norte kaya mataas din ang kanilang heat index na nasa 34.4 degrees Celsius. Well, medyo katamtaman na ito, hindi na ito masyadong malala, di gaya ng mga nakaraang buwan na lumalagpas ng 35 degrees Celsius. At least mga 34 to 35 degrees Celsius na lamang ang mga madalas na highest temperature. Dahil umiiral na nga po ang malamig na simoy ng hangin, lalo na sa may bandang extreme Northern Luzon. Nararamdaman na nila yan, lalo na sa gabi. At sa lawas ng presyo naman, sa may Baguio City ay mababa ulit at 16.8 degrees Celsius ang lowest temperature sa buong bansa. Pagdating naman sa Inulan, ang Dayat Camarines Norte ay nakaramdam sila ng halos near torrential rainfall na abot sa 214 mm ang total rainfall. Kahapon nakapagtala lamang kami ng mga moderate o light rain showers lamang na total of 21.9 mm. Pero ngayong umaga ay nakapagtala kami ng 3.6 mm dahil nakakaranas tayo ngayon ng mga ilang drizzle rains and light rain showers mula pa kaninang madaling araw. At tingnan naman natin yung status ni Mayon dahil na moderate na naman. Nasa moderate na naman yung kanyang thermal anomaly niya. Well, yung kanyang variable radiated power so far nasa 52 megawatts. So, unrest pa rin ito. At kung titingnan natin halos stationary pa rin yung lagay ni Mayon Volcano. So, take note, ganun pa rin ang daos-dus ng mga lava niya na wala sa pinakabunganga nito. Well, alam naman natin kung gaano kalayo yan, mga 2.8 at 1.3 kilometers. Ang lawak na ng daos-dos ng kanyang lava. Well, although stationary lamang yung pagiging unrest ni Mayon Volcano, kaya hindi natin masagbibigay yung pinakadetalye. Pero kung sisilipin natin kung ilang volcanic earthquakes kung sakali, may dalawa lamang ang volcanic earthquakes according kay PBOX na naitala nila at isang pyroclastic density. And the rest, stationary lamang mga folks. At sa ating outside humidity, mabot po sa mataas po ating humidity, hindi gaya ng isang araw at kahapon. Nasa 83% na ito ngayon, pero bumababa ito ng 6% since last hour. At dahil sa may epekto na po, ang drier breezy winds na nararamdaman natin sa Luzon ay umabot sa 1,013 hectopascals po ang ating atmospheric pressure ngayon. So kapag mataas ang atmospheric pressure at lumalamig ang temperatura, alam na po ang ibig sabihin niyan, meron na nga po tayong umiiral unti-unti na amihan na. O may mahinang amihan na tayong nararamdaman. At sa ating high tide and low tide status, in my 5 hours and 28 minutes tayo to low tide or exact 3:50 p.m. So kasalukuyang high tide sa Manila Bay. So tuloy-tuloy lamang mag-harvest dyan mga folks. Medyo ingat lamang na medyo maalon ng konti ang areas na yan ngayong umaga o halos mamayang maghapon. At sa ating air quality, magandang ating air quality ngayon. So, medyo mababa ang ating pollution level, although hazy tayo. So, hindi natin sure kung manggagaling yan sa mga fog ng bulkan o sa naipon lamang na pollution. Malalaman natin yan sa loob pa rin ng mga ilang araw. O siguro mula ngayong araw, titingnan natin kung tataas yung ating bad air quality. So far, maganda po ang ating air concentration ngayong umaga. Sa mabibiyahe ngayong Huwebes ay sumikat ng haring araw kaninang 5:47 AM at lulubog itong mamayang 5:38 PM. Hindi na natin muna i-detalye ang moonrise and moonset dahil halos new muna po ito at 6% na lamang ang sinag sa buwan in waning Quezon. Sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes hanggang bukas na po ito ng Biyernes, ng weekend ay inasa magiging maulap po ang maghapon pa rin natin. Medyo may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa umaga at sa hapon. So, ang chance nito ay 71%. Well, ito na nga po, nakakaranas tayo. Mga at least nasa 3.6 mm na ang total according sa aking weather station. Bukas, ganun din, magiging partly cloudy daw maghapon. May mga localized thunderstorms naman daw ang naka-forecast. Chance na pag-ulan, halos 50-50 o near 50-50 ang chance na nasa 52% lang. Today, highest temperature and lowest ay nasa 32 degrees Celsius pareho. Ngayong araw hanggang bukas yan ng Biyernes. At lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius naman ang pinakamababa. Ay naman sa ating local weather advisory, auto-generated ito sa aking weather dashboard. Mula siyempre sa data feed ni Pag-asa, yung trough ng
extension nitong si Bagyong Bolawen ay naituturing pa rin ni Pag-asa na low pressure area. Di sa may bandang silangan ito ng Eastern Visayas na may layong 860 km ang layo. Pero malawak po yan extension kasi yan ng trough o parang monsoon geye na ito mula kay Super Typhoon Bolawen. At may namataan daw sila na low pressure area diyan naman sa may kanlurang bahagi ng Coron, Palawan na layong 135 km. Pero gaya ng aking analysis mga folks, medyo shallow trough pa lamang ito mga folks. Epekto lamang ng nahatak o medyo vorticity ng extended ng monsoon trough patungo dito kay Super Typhoon Bolawen. Dahil sobrang lakas na nga po niya. Yung bugso na nga niya ay lagpas 300 plus km per hour na po ang kanyang bugso. Natural yung epekto ng southwesterlies ay mahahatak ito ng husto patungo kay Bagyong Bolawen kahit mula pa sa Pilipinas. Which is yan ay ating didiscuss mamayang konti. Medyo maiba tayo ng konti. Base sa ating astronomical events, ay mukhang manamalas ang ating bansa na hindi natin matatanaw siguro itong papalapit na annular solar eclipse. Pero may chance tayong may makikita na lunar eclipse. May lunar eclipse tayong mamamataan by October. Tingnan natin yung pinakadetalye sa ating eclipses. Ayan. By October 14. So probably may Sabado. Mga Sabado ito. Mayroong may annular solar eclipse po. Kaya lang wala sa Pilipinas. Hindi natin ito makikita sa bandang Amerika ito. So kita ito sa American region diyan sa Mexico. So sinuswerte sana all nakakita ng gantong actual na eclipses. Mukhang sinuswerte ang bahagi ng Amerika dahil hanggang next year makakaranas sila ng phenomenon ng solar at masahan may total eclipse pa silang mararanasan. Dito sa Asia, meron tayong asahan na partial lunar eclipse po by October 28 po ito So advance report ko na rin ito. At least kahit pa paano may makikitaan tayo na partially na pag-close ng pinaka-umbral na shadow ng buwan. Kahit pa paano, sana maganda ang ating papuwid. At magaganap ito starting mga bandang 3 o 4 o'clock AM po yung oras natin sa Pilipinas. So madaling araw. Puyatan to mga folks. So paghandaan ninyo yan. Sa annular naman, sa mga Pilipino natin sa may bandang Mexico, ready na ang mga teleskopyo. Magandang pagkakataon to. Minsan lang ninyo sa buhay ito makikita. At next year naman, by March 25, may magaganap din sa kanilang penumbral lunar eclipse. Hindi naman din tanaw ito sa Pilipinas. Typically, mga Amerikas ito, bandang Antarctica o northeastern Russia. Pero malas, medyo hindi natin ito masyado mapapansin. At April 8 naman, sa Amerika pa rin, ay makakaranas sila ng phenomenon o total solar eclipse. So mga 180 days ito mula ngayong araw. Swerte nilang makikita ang total solar eclipse. So kitang-kita sa bandang southeastern Canada, Mexico at eastern ng United States. So halos puro Amerika ang makakaranas ng mga epekto ng solar and lunar eclipses Tapos September 18 meron din sila So 342 days mula ngayong araw makakaranas sila ng partial lunar eclipse. So, ang pinakasentro nito, bandang South America ulit. And then, October 2024 naman, ganun din sa may bandang American region din. Pero, bahagya nila itong makikita. Dahil yung pinakasentro nito, bandang Argentina, Southern Argentina o bandang Southern Chile, ito matatanaw ng totality. Hindi masyado sa may bandang Mexico at bandang Amerika. Pero at least, diyan sa may bandang Argentina at Southern Chile, makikita nila yung eclipse na ito. So, mukhang isang beses lang na may magaganap sa atin sa Asia na magkakaroon ng isang eclipse. So, sana, swerte, sana maganda sana ang panahon natin dito mga folks dahil gustong-gusto ko rin makunan ito ng actual puyatan na kung puyatan. Well, diretso na nga tayo sa tingin gamit ng satellite imagery para makita natin analysis para sa weather systems natin ngayong araw sa Pilipinas. Mula extreme northern Luzon ay makikita natin yung base sa ating infrared VIR na ginagamit para makikita natin yung lower cloud ng Daloy. Ayan yung northeasterlies. Yan na po yung mahinang amihan.
Yan, yung mahinang-mahina, kumikilos siya pa southwest. Makikita nyo naman. So, high pressure area na po yan, na dry air wind. So, asahan natin, tataas ang ating atmospheric pressure niyan. The same time na lumalamig ang chilling ng ating hangin mula dyan sa extreme Northern Luzon. Sa expected, mas madalas po, magiging maulap po. May mga biglang drizzle rains na makakalat-kalat sa extreme Northern Luzon, kabilang na ang isla ng Batanes Group of Islands, Lawag, Ilocos Norte, Apari, kasama ng Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Cagayan Valley, Tugigaraw, kasama na ang bahagi ng Isabela po yan. So, kabilang na ang Palanan hanggang Kasiguran, pababa ng Baler sa may silangan ng Northeastern Luzon. Magiging maulap po ang madalas, halos parang hazy rin at medyo maghahalo po yan. Makakaramdam kayo ng parang cold breezy na pakiramdam na temperatura at biglang susulpot ang mga biglang drizzle rains o buhos ng ulan po yan. Epekto kasi yan ng nagsasanib o nagsasalubungan po na medyo mainit na temperatura mula din sa may silangang Pasipiko. Alalahanin natin, may El Nino tayo kaya mataas po ang temperatura ng dagat dito. So yung evaporation ng warm na hangin na tumataas, sumasalubong naman sa northeasterlies na ang resulta po ay nagkakaroon tayo ng mga mostly cloudy at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan oras na nagsalubong itong dalawang to. So bandang salubungan po yung flow ng warmer air at cold air sa itaas. Kaya tayo nakakaranas ng mga mostly gloomy na himpapawirin at mga kalat-kalat po na pag-ulan. So kasama na ang bahagi na yan ng kanlurang bahagi ng Luzon, pababa ng Lawag. At dyan sa bahagi po ng La Union, Benguet at Baguio City, magiging ganyan din po, magiging sitwasyon, lalagay na panahon kahit na medyo katamtaman muna ang ating temperatura dyan at ating panahon dyan, pero unti-unti ring magbabawi yan habang dumadaloy ang salubungan ng init at lamig. So expected ang mga localized thunderstorms po, lalo na sa hapon o sa gabi. Kabilang na ang bahagi ng buong silangang bahagi ng Luzon. So buong Quezon Province na po yan, kasama ng Polillo Island, all the way hanggang Bicol region na po yan. Sa may kanluran naman, banda ng Zambales, mababa ng banda Bulacan, Central Luzon, kabilang na ang NCR, so ang Metro Manila, damay po. At bandang Southern Luzon, so bandang Batangas, Laguna area, pababa na po ng Southern Luzon, makakaranas pa rin tayo ng mga gantong lagay ng panahon. Nagmo-moderate po at biglang nagiging maulap, hazy at gloomy ang ating himpapawid at bigla ang magbubuhos ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may minsan ng pagkidlat at pagkulog lalo na sa hapon o sa gabi. So, hindi natin masyado ulit isa-isahin yan dahil very dynamic po. Malawakan po ang mga scattered clouds at scattered rain showers na iiral. Kabilang na Southern Luzon so kabilang na kasama na ang parte ng Mimaropa sa may bandang Mindoro po. Marinduque naman, sa bandang Southern Luzon of area na po ito, Romblon hanggang Masbate na po yan. Sa may Bicol region, well, kagaya lang na aking sinasabi, kahit kahapon, asahan din po ang mga kalat-kalat na pag-ulan, although magiging makakaranas kayo na medyo moderate na lagay ng panahon at partly cloudy at biglang magiging mostly cloudy po. Magiging scattered din po mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog habang umiiral pa rin ang monsoon trough na nahahatak pa rin itong si Super Typhoon Bolabin. Pero asahan na hindi na ito kagaya kahapon na mas malalaan ang mga pag-ulan. Dahil lumalayo na nga po itong si Typhoon Bolabin o Super Typhoon Bolabin, palayo na po ito ng husto sa ating dagat Pasipiko sa may eastern part ng bansa. So unti-unti nang humihina ang portion nito na nahahatak na monsoon trough patungo kay Super Typhoon Bolabin. So kumukonti na po na kumukonti ang trough dito, yung areas na mga kaulapan dyan na mahahatak. Siyempre umaabot dyan sa may bandang kaluran ng Palawan, which is itinaas nga po as shallow low pressure ni Pangkasa, which is para sa aking analysis ay hindi, isa lamang itong shallow trough lamang. Na-expected na magiging maulan ang bahagi na yan ng Mimaropa, lalo na sa may bandang Coron, Palawan, El Nido, pababa na po na ng San Vicente at Puerto Princesa. Well, all the way, kabay lang na ang Pag-asa Island po. So ingat po sa mga potensyal na malakas ang pag-ulan kung sakali. Very dynamic po yan mga folks. So ibig sabihin medyo unpredictable ang buhos ng ulan. At sa bahagi nga po ng Visayas area ay although magiging katamtaman na lagay na panahon sa ngayon, pero kung potential heavy rain showers, wala naman tayo masyado nakikitaan. So very scattered din ang iiral, lalo na sa may kanlur ng bahagi ng Visayas, sa may Panay Island, Negros Region, Central Visayas, kasama ng Cebu at Bohol, hanggang Leyte na po yan. At pagdating naman sa may silangang bahagi ng Visayas, kabilang na ang Samar Region,
Magiging dynamic din ang mga scattered rain showers, especially sa hapon o gabi. Ngayon, medyo katamtaman muna ang medyo mararamdaman sa inyo dyan. Mababa ang tsansa ng heavy rain potential sa ngayon, ngayong umaga. So, expected sa hapon ang forecasted ng mga kalat-kalat na pagulan pa rin, lalo na sa Eastern Visayas area sa may bandang Borongan at dyan sa may bandang Lawang. Yan sa may bandang Lawan, Northern Samar, ay magiging katamtaman. Pero magiging dynamic din ang mga scattered rain showers dahil sa mga accumulation epekto pa rin ng monsoon trap. At dahil dyan, magiging kalat-kalat din ang mga pag-ulan, especially lalo na mamayang hapon at sa gabi, maging ang madaling araw mga folks ha. Typically, mga drizzle rains ang mas madalas dito at mga moderate showers. And dahil sa Mindanao, halos ganun din. Magiging katamtaman ang lagay ng panahon ngayon, pero mag-asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Epekto pa rin ng monsoon trough na umaabot pa rin dyan, lalo na sa katimugang bahagi ng Mindanao, kabilang na ang Compostela Valley, Davao Region, Soxagen, hanggang sa kaduluduluhan ng Sarangani at General Santos City. Sa bahagi ng Northern Mindanao, magiging maliwalas muna at ilang partly cloudy ang medyo iiral. Pero scattered rain showers din ang aasahan nitong maghapon po. Pero mas mataas po ang temperatura dyan o mas maalinsangan, lalo sa Surigao del Norte, ilang bahagi ng Northern Mindanao, hanggang dyan sa bahagi ng Zamboanga del Norte. Pero the rest ng Zamboanga del Sur, kasama na ang BERRM at ang Sorsogen, ay medyo maalinsangan din na lagay panahon ngayong umaga hanggang katanghali. Pero asahan ng pagdating ng hapon ay magiging maulap at may mga forecasted isolated rain showers din ang iiral na may pagkidlat at pagkulog. Dahil nga, gaya ng aking sinabi, ay unti-unti nang kumukonti ang monsoon trough na nahahatak nito dahil masyado na nga pong napakalayo ng distansya nitong si Super Typhoon Bolaben. At kung sisilipin naman natin status ni Super Typhoon Bolaben, ayon sa aking computer-generated tropical cyclone sector, as of 11:15 AM na po ng umaga, malapit na magtanghali, ay ang kanyang central air pressure ay nasa 910.71 hectopascals. Sobrang lakas po nito, kumbaga mga folks. Ang kanyang 1-minute average wind speed nasa 273 km per hour po ito. Halos malapit na sa halos 3/4 ng lakas ni Yolanda ito kung sakali. At ang kanyang bugsong umabot ng 341 km per hour. Sa ating 10-minute average, kung pagbabasehan natin, ay nasa 202 km per hour lamang ito at 251 km per hour naman ang kanyang bugso na nasa super typhoon category din. Kumikilos na ito unti-unti pa north-northeastward sa bilis na 17 km an hour. Bagamat nasa dagat na ito ngayon, yung pinaka-central eye niya, hindi na masyado naapektuhan ang Northern Mariana Islands, pero nakakaranas pa rin sila ng mga bugsong hangin at mga bugsuan ng mga pag-ulan dahil yung outer rain band niya ay nagpapang-abot pa rin sa kanila. Dahil kung susukatin, nasa maximum 1,100 yung pinaka-diametro nitong si Super Typhoon Bolaben, kaya medyo nagpapang-abot pa rin yung outer rain trough nitong si Bolaben sa bahagi ng Northern Mariana Islands na nagpakaranas pa rin sa kanila na medyo masungit ang panahon at bugsuan pa rin ng hangin na may mga pag-ulan na nararanasan sa kanila dyan. Pero medyo safe na po sila dahil unting malayo na ang distansya nito mula sa Northern Mariana Islands. And so far, habang kumikilos ito, pahilagang silangan, mukhang walang nakikitaan na anumang dadaan ng bansa itong si Super Typhoon Bolaben. So hopefully manatili na lang sa ganyang track para wala pong dadamay na ibang kalupaan so far ayon dito sa ating latest forecast track niya. At kung pagbasa natin sa oras natin sa Pilipinas ay inasang mas lalayo na ito o nasa border na ito ng dulo ng ating Philippine Area of Responsibility. Probably bukas ng Biyernes, mga umaga na po sigurado ito o approximate umaga, tanghali o bandang hapon. Ito ay tuluyan ng lalabas sa border o level ng border ng PAR. At inaasahang sa may bandang southeastern ito ng Japan by Friday pa rin, pero mga bandang gabi na po ito o bago maghating gabi ng kinabukasan ng Sabado. So tuloy-tuloy na itong lalayo. At kapag oras na lumagpas dito din sa may pinaka-edge ng PAR natin ay bibitawan na natin ang pagmamonitor sa kanya. At silipin naman natin kung mayroon pang kasunod kay Bagyong Bolaben kung sakali. Sa mga susunod na araw ay according sa ating global spectral model ay may ilang mga tropical wave na mamataan sa may silangan ng Visayas. At mukhang papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. And ang approximated forecast ahead of time nito ay kung titingnan natin by
October 16 o 17, 2023 na po ito. So, bantayin natin ito mga folks kung sakali, mga by October 16 o 17 o siguro mga October 15, baka malalaman na natin na magkakaroon ito ng mga shallow circulation maging sa may bandang southeast ng Mindanao. Hindi pa naman to significant sa ngayon pero atin itong babantayan dahil kung pagbabasahin natin ang mean sea level pressure ay medyo nagkakaroon ng low pressure circulation sa may silangan ng Visayas sa may bandang papasok nga po ng border ng PAR sa silangan. So tingnan natin yan mga folks. October 16 o 17, 2023 ang approximate na oras o araw nito na may mamataan tayo. Titingnan natin kung magsha-shallow yan o magiging isang bagong invest. Probably mga aftertail yan ni Super Typhoon Bolabin na magkakaroon ng posibleng significant circulation at bagong tropical wave. Dahil kapag babasin natin sa ating formation probability sa ating West Pacific Monitoring ay nagkakaroon siya ng significant pa rin. Sa ngayon ay maituturing pa lang natin yung extension ng trough extension ni Bagyong Bolabin. So titingnan natin kung magse-separate yan ng accumulation sa mga susunod na araw. Dahil iba ang ipinapakitang kilos nito, pakaluran kasi ang ipinapakita according sa ating global spectral model. Kung pagbabase naman natin sa mga computer models, sa 5 computer models natin binamatayin, latest na po ito ng mga animation. So kung titingnan natin, medyo hindi pa naman significant. Pero sa may bandang Guam pa rin, medyo may mga bagong shallow circulation tayo na mamataan. At according dito kay GFS, kung may mabuo ito, kikilos din daw ito pahilagang silangan na yun. So, magkakaroon ng intensification. Kay SMWF, kung titingnan natin, kung ganun din ba ang significant ng forecast nito, sa ngayon ay wala itong ipinapakita. Kay NAVGEM ay ganun din. Typically, mayroong low pressure area na namataan dito ang kasunod niya na mabubuo. Sa may bandang Guam pa rin, bandang silangan o halos sa vicinity ng Guam. So, titingnan natin ito. Halos ang approximate ahead of time nito, mga October 16, 17 din ang ipinapakita. So probably by October 15, mga this coming weekend, malalaman natin kung magkakaroon ng significant invest ang pinapakita na yan. And the rest ng Icon at GEM ay sa ngayon ay walang significant na ipinapakita na forecast maging kay GEM. So medyo may konting significant kay NAVGEM at SMWF at GFS. So titingnan natin. Dahil yung tatlong forecast na ito ng tatlong computer models ay merong significant o pinapakita na forecast after nitong si Super Typhoon Bolabin. At malinaw naman sa ating global spectral model na medyo may nakikitaan din tayo. Pero pakalura naman ang kilos nito. Pero kung pagbabase naman natin ang Global Tropics Hazard Outlook mula kay NOAA, syempre, sa kanilang Climate Prediction Center, by second week, starting October 18 daw ito to October 24 ay may nakikitaan pa rin na significant na posibleng nasa 20% tsansa na may mabubuo pa rin bagyo. Well, kung babasehin naman natin dito sa ating formation probability, climatological, mukhang meron din tsansa. So probably mga 20% nga ito. So nagtutugma sila. At sa third week, mukhang mataas po. May at least 40% na tsansa na may mabuong isang bagyo, mga around tropical depression o mahigit. Well, titingnan lang natin yan. Dahil yung ating forecast analysis by October 15, meron tayong posibleng mga anomalies na namamataan na aking diniscuss kanina lamang. At nakitaan nga sa Global Spectral Model mula sa data feed ni JMA. Well, bantay natin. Mag-update tayo nito. Probably mga weekend, magpa-update tayo sa update ng posibleng may mabubuo na invest this coming weekend. At narito naman natin dito ito weather forecast para sa Webes, October 12, 2023.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, October 12, 2023. Huwag pong kalilimutan at paki-like, share na lang po at paki-subscribe po ang ating YouTube channel at visit lamang po sa ating website na www.pimoweather.com para sa mapang detalye na hindi natin report ngayong umaga. At malalaman naman ninyo, makikita ninyo yung options dyan sa may left side ng screens at makikita ninyo ang mga gusto niyo malaman, ang data feed mula sa weather station sa Caloocan City at mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.